Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong mga social media platforms. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakafollow, Informador, Facebook or Meta page. Dito po, anong pagkakaiba nitong mga bago kong itong mga social media platforms? Yung iba po kasi, sabi nila, attorney, hmm, kapapasok lang namin, patapos ka na. O, kasi maiksi yung mga talakayan ko sa ibang social media platforms. Pero dito, mahaba-haba ito. Kasi ilang topics ang kinu-cover ko dito. Tulad ngayon, ang pag-uusapan natin, hmm, i-hijack ng mga DDS ang November 30 rallies. Ah, kasi siyempre hindi naman mga DDS ang organizer ng November 30 rallies. Simbahan ang nag-organize ng People Power, yung Trillion Peso March sa PPM, sa EDSA PPM. Sa Luneta naman yung mga Makabayan Block, mga aktivista, mga estudyante, kabataan, iba-ibang sektor. Oh, wala diyan, hindi mga DDS 'yan. Pero ang parang ginagawa ng mga DDS may ginagawang paraan para ma-hijack. Pangalawa, sabi ni um, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, mayroon na daw silang mga pangalan ng mga nagre-recruit para sa military junta. Ayan, usapan natin yan. Panghuli, tumitindi ang patot sa dahan nila Pulong Duterte sa ni Sandro Marcos. Tungkol siyempre sa tungkol siyempre sa flood control funds na naman. Pag-usapan natin. Kaya kung hindi pa kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Meta page, follow na po kayo. Ayan, simulan na kagad natin ang ating talakayan. Hmm? Ang November 30 rallies, kasado na yan. Lagang handang-handa na yan. Pero yung November 30 rallies kasi na yan, katulad din yan nung September 21, ang nag-organize niyan hindi mga DDS. Hindi pro-Duterte, hindi mga Duterte groups, pro-Duterte groups. Hindi. Dalawang malaking rallies yan. Katulad din nung September 21, ang isa sa Luneta. Alam naman natin ang nag-organize sa Luneta yung mga ano to, ito yung mga progresibong grupo tulad ng Makabayan Black, Partido Lakas ng Masa nila Attorney Luke Espiritu at Leody de Guzman, ah, iba pang mga ano, lalo na mga estudyante. Mainit ang mga estudyante dito sa issue ng korupsyon. Doon sila sa Luneta. Hmm? Doon naman sa EDSA People Power Monument, ang nag-organize naman diyan yung ano, clergy, yung group, yung ano ng CBCP, Caritas, saka yung mga civil society tulad ng Tindig Pilipinas. O, nandyan yan. Alin man sa dalawa na yan, hindi mga DDS yan. Actually, pareho nga yan, anti-Duterte. Anti-Duterte yung nag-o-organize doon sa Luneta, anti-Duterte din yung nag-o-organize doon sa EDSA PPM. O ngayon, itong mga DDS naman, mukhang may iba na naman binabalak. Mayroon na, katulad nung September 21, sasakayan na naman. Kukuha na ano naman, mag-i-epal na naman, aagawin na naman ang eksena. Kaya ang tawag nga, iha-hijack. Ha? Ito kasing si Mike Defensor, nag-post si Mike Defensor. Oh, may pinost si Mike Defensor na sabi niya, ano ito, sabi ni Mike Defensor, join us at EDSA Ortegas, November 30, 2025, 2 p.m. A peaceful civic action calling for President Marcos' resignation in light of widespread corruption. Tama na, sobra na, wakasan na. BBM resign. O yan. So, ano ito? Ino-organize na naman ito ng mga DDS. Mayroon na naman silang kasabay na rally sa November 30. Ginawa na rin nila yan noong September 21. Kung maaalala natin, noong September 21, nagrarally yung mga progresibong grupo, mga estudyante, kabataan, urban poor, doon sa Luneta. Doon naman sa Liwasang Bonifacio, nagrarally rin sila Topacio. Maisog naman ang grupo nila doon. Pag marcha nung galing ng Luneta papunta ng Medyola, hinaluan nung galing sa Liwasan. In-infiltrate nila, doon na nagkaroon ng kaguluhan. Yun namang sa EDSA People Power Monument, habang nagrarally naman doon, may isang grupo nagrarally sa EDSA Shrine, yung grupo nila Eric Celes. Mayroon ding grupo nagrarally doon sa
Gate 4 ng Camp Aguinaldo, yung grupo naman ng United People's Initiative. Nandun sila Greco Beleca, sila retired Major General Pokis. Tapos, nung mga ano na, hapon na, yung grupo ng mga retired military officers na nagrally doon sa Gate 4 ng ano, sila Chavit Singson kasama, lumipat doon sa EDSA PPM. Sasanib sana sila. Ganon din yung grupo nila Eric Celes, nagmarcha punta sa EDSA PPM. Kaya lang binu sila, tinaboy sila kasi hindi naman sila welcome doon. Anyway, ganyan na naman ang plano niya. Ito na namang nababasa nating mga post ni Mike Defensor, mayroong ano na naman to eh. Ha? May, ang gusto kasi nilang palabasin, kasama sila ng mamamayan, itong mga DDS, gusto nilang palabasin na kasama sila ng mamamayan na nagrarally laban sa katiwalian. Eh, ang mga organizers naman yung trillion peso march na yan, at saka yung sa Kilusang Bayan kontra Kurakot doon sa Luneta, hindi naman nila isasama yung mga DDS na yan kasi ang Duterte, corrupt din. Kalaban mo nga ang corruption tapos i-welcome mo rin yung mga Duterte na yan, na mga supporters ni Duterte. Na si Duterte rin, corrupt nga. Kaya wala. Kaya lang, mag-aagaw lang yan ng eksena. Manghahijak lang. Kaya dapat i-martial. Dapat bantayan ng mga organizers ng rally sa Luneta tsaka rally sa EDSA PPM yung posibleng pagpasok ng mga DDS na yan. Wala naman kasi silang tao talaga eh. Ang may tao, Iglesia ni Cristo. Di ba? Iglesia ni Cristo. Pero sila, tingnan nyo yung nagrally yung mga DDS doon sa EDSA PPM noong November 16 to 18. Ilan lang? 2,000 to 4,000 lang. Pero yung rally na yan na ino-organize ngayon ng mga civil society, ng mga progresibong grupo, sa Luneta, aabot na naman yan ng 150,000 to 200,000. O baka mas marami pa. Yang sa EDSA PPM, baka 100,000 din yan to 150,000. Ayun yun. Pero hindi kaya yan ng DDS. Mabuti pa itong mga progresibong grupo saka mga estudyante, mga aktivista yun. Kaya nila yan, 150,000, 100,000. Napakita na nila yan noong September 21. At ngayon, mas marami yan. Ngayon, gusto na namang i-hijack, papapel na naman itong mga DDS. Kunwari, kasama rin sila dyan. Hindi. Itataboy sila dyan. Katulad din ng ginawa ng Iglesia ni Cristo na nung sasama na sana yung mga grupo ng Duterte, maisog, itinaboy sila ng Iglesia ni Cristo. Kaya ito kasing kampo ng mga DDS, dahil hindi nila kayang mag-mobilize ng marami, sumasakay na lang sila doon sa kayang mag-mobilize ng marami. Yan ang style nila eh. SMB eh. Style mo bulok. Style mo bulok. Ha? Diba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ganyan na naman ang plano niya. Kaya nababasa ko yung mga post ng mga DDS, may plano na naman silang sumabay. Sumabay sa November 30. Pero hindi naman sila papasabayin doon. Kung magrarally sila ng hiwalay na hindi naman sasanib doon sa organized na ng mga civil society at ng mga progresibo, okay yan. Bahala sila kung saan man sila mag-rally. Pero kung sasama sila doon, hindi. Ako'y sila. Sigurado tayo dyan. Ano yun? Hijackin na naman nila. Kukuha na naman yan ng mga aagaw pansin na naman yan. Mag-aagaw attention itong mga DDS. Porque yung kanilang rally noong November 16 ay palpak. Ang sinasabi nila, magkakaroon na ng people power. Sa unang araw, ganito daw na bilang ang mamumubilay. Sunod na araw, mas dadami. Pangatlong araw, wala. Wala. Kaya itong mga panawagan nila ngayon na magrarally din sila sa November 30, sasabay sila. Tika ito para i-hijack ang rallies ng mga progresibo, civil society sa November 30. Pero mabibigo sila dyan, sigurado yan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa military junta, mainit na issue ito eh. Pero ngayon, ang sabi ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, niya na daw? Alam na daw nila ang mga pangalan. Alam na umano nila ang mga pangalan ng mga nagre-recruit. Yung mga recruiters para dito sa military junta. Wala naman silang binigay na sample.
Wala. Pero sino ba yung mga naa-associate dito? Ang una na-associate dito sila Baguio City Mayor Benji Magalong saka sila Ariel Querubin. Pero si Ariel Querubin kaagad naman nagsabi, ano siya, sabi niya, iniimbitahan siya sa mga usapan yan, may inattendan siyang meeting pero hindi naman daw siya andon, aktibo, sabi niya. Alam niya lang na may mga nag-uusap-usap sa ganyan. Ganon din si Baguio City Mayor Benji Magalong, dininay niya rin. Si Ping Lacson, ayan, si pinakahuling nagbigay ng reactions diyan si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ano siya, kinausap siya at nakakausap niya sa ano, kung anumang paraan yan, by phone o sa chat nila. Basta't may mga retired na military officers na kinukumbinsi daw siya dyan sa mga military hunta na yan. Sabi ni Ping Lacson. At ino-offeran pa nga daw siya na kung mabubuo yan, magtagumpay ang military junta, kasama siya dun sa sa iniisip o ino-offeran na mamuno, maging part ng military junta. Kaya lang hindi niya naman daw tinanggap eh. Pero so ibig sabihin, itong kay Ping Lacson, kinumpirma niya na mayroong mga galawan na gano'n. Mayroong mga galawan na gano'n. Pero mas na-associate ito kila Benji Magalong, kila Ariel Querubin. Tapos, nung bandang huli, mukhang alam nilang hindi tanggap sa mga tao, sa publiko, ang mga konsepto ng military junta na yan. Iba naman ang pinopose nila. Ang ipinopropose na naman nila, ano naman, caretaker government. Ang tawag nila, i-reset na daw ang gobyerno para mapaayos. Government reset. Pero military pa rin yung nasa likod ng mga government reset na yan. Pansamantala, kung ayaw ng tao sa military, pwede daw si Ramon S. Ang, yung bilyonaryong may-ari ng San Miguel Corporation. Yun na daw yung maging caretaker. Pero marami ring kumontra diyan. Ngayon, hindi binabaliwala ito, hindi ini-ignore ito ng PNP. Kaya si Secretary of Interior and Local Government, si Secretary ng ILG, ng Interior Local Government, si John B. Crimolia, sabi niya, mayroon na silang idea, mayroon na silang mga pangalan, alam na nila sino yung mga nagre-recruit dito sa mga military junta na to. Tukoy na raw nila at minumonitor nila ang mga galaw nito. Nag-warning din si Gibo Chodoro. Sabi ni DND Secretary Gibo Chodoro, kapag nanawagan na ng mga military junta na yan, yung mga government reset na military-backed, saka withdrawal of military support, nagbo-border na yan sa inciting to sedition, inciting to rebellion, sabi ni Gibo. Pwedeng may maaresto na dyan. Totoo naman. Pag nanawagan kang mag-resign ang presidente, wala pang problema dyan. Pero kung nagsasabi ka ng mag-withdraw na ang military ng support, o kaya itayo ang military junta, caretaker government, medyo na yan. Lalo na kung military. Military. Kasi siyempre, hindi ayaw ng military na lalabas na may mga ganyang grupo sa loob ng military. Lalo na kung active. Ito ngang mga retired na ito, minumonitor na rin. Kinasuhan na si retired Major General Pukis, Kinasuhan na ng inciting to sedition. Mukhang umano na sila, maglumambot. Nung rally nila doon sa EDSA PPM noong November 16 to 18, ayaw na nilang manawagan ng BBM resign. Kasi alam nga nilang mainit yung kanilang mga panawagan eh. Pero yung grupo ni Eric Celes galing sa EDSA Shrine nagmarcha. May dala BBM resign. Mainit yan si Eric Celes eh. Kahit 10 lang daw sila o 50 doon sa doon sila nagrarally. Ang paborito nilang site, lokasyon ng rally nila Eric Celes doon sa sa may EDSA Ortegas, sa Robinsons. Nakakatawa, may nakita akong video. May isang DDS na nagsalita. Medyo matanda na. Pero rin, may hawak siyang megaphone. Ang sabi niya, Mr. President, maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Hirap na ang mamamayang Pilipino. Nakikiusap kami sa iyo, mag-resign ka na.
Sabi ni inagaw ni Eric Siles yung mic. Inagaw. Sabi ni Eric Siles, "Ha? Hindi po tayo nakikiusap, hindi po tayo nagmamakaawa. Ang bayan ay hindi nakikiusap, lumalaban." Kaya tapos sabay sigaw siya, "Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban." Tapos na ano yung ano, inagawan niya ng eksena. Nagsalita na naman, sabi, ah, "Hindi, kailangan rin kasi nating i-tone down ng ating panawagan kasi masyado ng may." Galit na naman si Eric Siles. Kaya nagkakagulo ang mga DDS, ano ba talaga? Pero mapapansin nyo, doon sa rally nila noong November 16, naalala nyo yon, may mga retired military officers na ayaw papasukin sila Eric Seles kasi nga medyo ang panawagan nila, hardline. Eh nakapangako yung mga nag-organize ng rally, yung United People's Initiative, nakapangako sila sa city government ng Quezon City at sa PNP na walang mga speeches na hardline, mainit. Eh sila Eric Seles mainit eh. Kaya yon. Kaya nagkakaanuhan sila ngayon. O ngayon na naman, ito na namang mangyayari sa November 30. Awan ko kung ano naman binabalak ng mga yan. Pero isa-isa silang kinakasuhan ngayon. Si retired Major General Pokis may kaso na. May reklamo sa nag-preliminary investigation na eh. O si Kiko Barsaga rin, isa rin yan. Mayroon na ring inciting to sedition, inciting to rebellion. Preliminary investigation din sa DOJ. Ganon din si Eric Seles, mayroon din. Oh, ayan. Anyway, pero iba pa ito doon sa military junta, iba naman 'yon. Ang military junta, ang packaging niyan, ayaw nilang ma-identify sa Duterte, ayaw din daw nila kay Marcos dahil grabe na ang krisis, palitan na lang ng military junta. May retired military, may active na military, tapos mayroon ding mga personahe galing sa business, tapos may mga obispo pa raw silang kasama. Ang sabi, civilian military junta nga eh. Pero dahil sa atin kasi sa Pilipinas, hindi naman tanggap yung mga ideya-ideya na yan ng military junta. Hindi ka tanggap-tanggap yan. Kaya nagbabago sila ng parang minomodify nila yung ideya. Kaya ngayon mga naman, caretaker government na reset. At ang pinopropose nila, si Ramon Ang. Pero ayaw din ng tao niyan. Ayaw ng tao sa military, ayaw din ng tao sa negosyanteng bilyonaryo. Ay lalo niyang pag pinahawak mo ng politika yung mga bilyonaryo na yan, di para din yan si Bilyar, maghahaluin ang negosyo at politika. Lalong matindi yan. Anyway, ito, last topic natin. Matindi ang patutsadahan ni na Pulong Duterte at ni Sandro Marcos, mga kabunyog, mga kababayan. Itong kasi, di ba mainit na issue yung kay Pulong, yung 51 billion niyang infrastructure projects. Distrito niya lang yun nung panahong presidente ang kanyang ama, si Pulong kumuha, hindi siya speaker, pero binigyan siya ng 51 billion mula 2019 to 2022. 3 years para lang sa kanyang first district ng Davao City. Ganun katindi. 51 billion, 3 years lang. Ngayon, lumabas naman ngayon, ganun din si Sandro. Ang sabi ni Saldico, si Sandro Marcos daw, ganun din, 50 billion din daw. 50 o 51 billion din. Mula 2023 to 2025 naman. Kaya parang ang nangyayari kapag anak ka ng presidente, kahit hindi ikaw ang speaker, pag sinabi mong bigyan mo ako diyan ng malaking taon-taon ang binibigay nung panahon ni Pulong, taon-taon halimbawa 10 billion, sumunod na taon 20 billion. Ganun yung in 3 years, kasi 'di ba 3 years naman ang term ng kongresista. Si Pulong, yung term niya nung panahon na presidente ang ama niya, 2019-22, 51 billion. Kaya lang, ang sinasabi ni Pulong, ako wala naman akong problema, sabi niya. Wala akong problema. Malinis ang aking mga projects. Walang ghost projects dyan, walang substandard. Gusto nyo, imbestigahan nyo pa. Bigla nga yung lumabas yung kay Sandro Marcos. In-expose naman binunyag naman ni Saldico. Sabi ni Saldico, si Sandro Marcos, galit yan sa akin. Yan ang nagmaniubra para matanggal ako sa pagka-House Appropriations Committee Chair. Yan ang sabi ni Saldico. Sabi niya, kasi gusto niya taon-taon
ano, ang lalaki ng budget na gusto niya. Insertions, mga insertions ni Sandro Marcos, infrastructure, lalo na't flood control, sabi niya. Kaya lang may panahon daw na hindi niya nabigay yung gusto. Nagalit daw si Pulong, sabi daw, ay ni Pulong si Sandro Marcos. Sabi daw ni Sandro Marcos, alam mo bang nag-advance na sa akin yung kontraktor niyan? Sabi daw sa kanya, sabi ni Saldico. Oh, ano ngayon? Mangyayari niyan, i-reimburse ko yon. Kung hindi mo ako bigyan diyan ng ni-request kong pondo, di i-reimburse ko yung in-advance sa akin. Galit si daw si Pulong eh, sabi ni Saldico. O ngayon, kinantsawan ni ano, ni Pulong si Sandro. Oh, Sandro Marcos, ikaw naman ngayon ang iimbestigahan. O ako pasado na. Oh, sabi ni Pulong. Kung ako walang nakitang ano, defects ang mga projects ko. Oh. Ikaw, may resibo ka ba ng ano mo, projects mo? O ngayon, sinagot naman ni Pulong, handa siyang ay ni Sandro Marcos, handa siyang imbestigahan ng ano, sabi ni ano yan, ni Sandro Marcos. Handa siyang imbestigahan ng ICI. Yun. Sabi ni Sandro Marcos, kapag pinatawag siya ng ICI, haharap siya para sagutin yung mga issue na yan. Yan yung ano, ah, kasi talagang ang inaatake ni ano, isa sa mga inaatake talaga ni Saldico, si Sandro Marcos. Parang si PBBM ay may 100 billion na insertions. Si Sandro Marcos naman 50 billion sa loob ng 3 years. Mm. At ano daw 'yan, may listahan na nilabas si Saldico ng mga projects ni Sandro Marcos. Pinabulaanan naman 'yan ni Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos, kasinungalingan 'yan. Ah, Kaya yan tinanggal si Saldico sa pagiging House Appropriations Committee Chair kasi masyado ng gahaman. Yun ang sabi ni ni Sandro. Pero ngayon, ginagamit na ngayon ito, nakakuha ng bala itong si Pulong laban kay Sandro. Pero sa totoo lang, hindi totoo yung sinasabi ni Pulong na walang depekto yung mga projects niya. Ang daming nakitang mga ano doon. Ha? At saka, ang nag-imbestiga kasi doon ay CI. Ang gusto ni Congressman Antonio Tinio ng Teachers Party List, ang Kamara imbestigahan yung mga projects ni Pulong, yung 51 billion. Doon talaga magkakaanuhan yan. Tama 'yon. Yung ICI kasi medyo mahina naman ang investigasyon ng ICI. Pero sana itong komite nandiyan naman si Congressman Tinio, talagang desisyonado si Congressman Antonio Tinio ng Makabayan Black, Teachers Party List, na imbestigahan yung 51 billion ni Pulong. Talagang busisiin. Kasi imposible na sa 51 billion na yan, wala yang mga anomalya. ha? Binisita lang naman kasi ng ICI, hindi naman malaliman yung investigasyon. Ang gusto ni Congressman Tinio ng Teachers Party List, palalimin ang pag-iimbestiga diyan sa 51 billion na yan ni Pulong. Kaya hindi pa rin yan safe si Pulong. Yung sinasabi ni Pulong na, ayan, tapos na ako, walang nakitang depekto sa mga projects ko. Hindi yun. Hindi yun. Ano pa, hindi pa tapos yan. ha? Too early para sabihin ni Pulong na wala. Sa katunayan, ang reaksyon ng mga Dabaweños, ganun pala kalaki ang pondo ni Congressman ni Pulong Duterte, 51 billion, 3 years. Bakit wala tayong nakita ditong mga flood control projects? Bakit baha pa rin ang Davao? Di ba nakita nyo? Yung baha sa Davao, grabe rin. Oh. Kaya doon pa lang makikita mo na walang silbi yung mga pinundo kay Pulong na flood control. Kaya ano naman sinasabi ni Pulong, kung effective yung kanyang mga proyekto, ganun kalaking pondo, 51 billion sa flood control, di dapat wala halos baha ang Davao, kung mayroon man kunti lang. Kita naman natin ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Grabe yung baha sa Davao City. Kaya ano yon, ano ito? Hindi totoo yung sinasabi ni Pulong na effective yung kanyang proyekto at walang mga depekto. Kaya tama, yung sinusulong ni Congressman Tinio, dapat gawin na yon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Muli po kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Meta page, follow na po kayo. Dito po, mahaba-haba ang talakayan natin. Magandang araw po sa inyo.